Hello. Welcome back to my channel, Leonardo De Guerto. Ang i-share ko sa inyo ngayon ay kung paano ang pagpupron ng patula. Ito, mataas po yung trellis niya, yung balag nasa lampas tao po. So ayan yung trellis na yan, kagagawa ko lang 2 weeks ago. Naagapan ko dahil wala na siyang maakyatan. So ang ipapakita ko sa inyo ang paano puputulan ng sanga at dahon ng patula. Bakit natin ipopron? Para gumanda po ang bunga at magkakaroon tayo ng good quality of patula at hindi bansot. So umpisahan po natin ang pagpupron. Gagamit tayo ng scissor na lang, pwede ring knife, pwede ring ganito. So ayan po yung kabuuan ng ating patula na may balag. Yung trellis na yan ay gawa lang sa kawayan at saka yung straw. So bali 12 puno po yan. Actually 14 na puno yan. So ang nabuhay ay 12. So mayroon din dito sa gilid ng bakod. Ayan po. In-insert ko lang in between ng bitter gourd dahil yung bitter gourd ay patapos na ang buhay niya. So bago siya matuyo ang mga dahon at ugat ay may kapalit na bitter yung patula. So ito po yung ating uumpisa na po natin ang pagpupron. Dito po, magmula dito po sa puno, ito po bali dalawa na ang dalawang puno ito. Naputol na natin yung ibang sanga noong 1 week ago. Ngayon itong mga matured na ito naninilaw. Ayan may butas, kinuha ng uod. Kaya po natin ipopron yan o ikakat para po walang kaagaw. Kasi pagka pababayaan natin yan, mabibitin yung paglaki dun sa taas, lalo na pag namumunga na. So iyan po, alisin natin yung dahon, dahon pa rito, dahon pa dyan, tanggalan pa rin natin ng isang dahon. So nakikita nyo po yan, wala yung yung sanga kasi natanggal ko na yan last week. So itong main stem, hayaan natin yan. Katulad nito, may sanga rito. Ayan ikakat na po natin yan. Yan. So mag-ingat sa pagkat dahil baka mamaya ang makat nyo itong main stem. Pag naputol yan, maghihintay na naman tayo ng sanga. So ayan, naninilaw na yung dahon, bawasan pa rin natin. Ayan. So itong mga dahon na ito magagamit natin na gagawing compost. So ayan. So ayan. Isa pa, tanggalin pa natin to kasi naninilaw na So ngayon dahil malinis itong paligid niya, wala nang aakyatan yung ibang uod o piste na aakyat, kundi ang aakyat na lang yung mga lumilipad. Tulad nito, may sanga rito yan, alisin na yan, wag nang hayaan lumaki. So ayan ang itsura niya. Nasa 6.5 feet itong height nitong trellis. Katulad po nito, namumulaklak na. At itong flower, hindi magiging bunga yan. Yan ang male flower. Tanggalin na rin natin yan. Ayan. Sa pandahon dito. Another male flower. Ayan
tanggalin din yan. Isa pang dahon. Ayan. Dito mayroon pa rito dahon. At ito pa rin ang isa pang male flower. Ayan. Tanggalin din natin yan. Okay. So nasa itaas na. Dito naman sa pangalawang puno, ayan, may lumalabas na male flower na naman dito. Tanggalin na yan. Kaya natin tatanggalin yan dahil hindi talaga magbubunga. At saka pag pinabayaan yan, mag-aagaw pa yan ng pataba. Ito pa ang isa pang male flower. Ito tatanggalin natin yan. Yan. Gupitin na lang natin ito. Saka another male flower. Ayan. Panibagong sanga. Tatanggalin natin yan. Huwag nating hayaan lumaki. Yan. Dahil magiging kompetensya talaga yan. May dahon pa. At least mula doon sa puno, ang tatanggalin nating dahon o kaya sanga, magmula dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ito mayroon pa rito 11. Tanggalin din natin yan hanggang 10 to 12. Ayan, may bulaklak pa rin dito. So pang 12 o yan, 10 to 12 tanggalin. Itong nakakya sa balag, okay na yan. So ganun lahat ang gagawin natin sa bawat puno na pagpupron. So, may bagong sanga rito, tanggalin na po yan. Yan, kasi ano lang yan, ay aagaw na sa paglaki ng mga bunga. So ang tip na ibibigay ko sa inyo, ang unang bunga kahit anong gawin natin hindi gaanong lalaki yan. So kung ano yung nakita nyo na ginawa ko rito sa una, ganun din po lahat ang mangyayari dyan. Yung katulad nyan, puputulan natin yan. Saka yun, mayroon pa rito. So hindi ko na bibidyuhin lahat para hindi na masyadong mahaba ang explanation. Basta ipupron natin. At ayun, ito ipakita ko pa uli. Pangalawa, ito magbawas tayo ng dahon dito. Bali pangalawa ito, dahon, saka yung may tumutubong kapiraso, tanggalin na po yan. Huwag manghinayang. Yan, may bunga na rito. Aantayin natin pagka lumabas yung bunga. Ito pa. Ayan baby pa lang, tanggalin na. At saka yan po, malinis ang paligid niya. Huwag hayaan lumaki yung mga damo. Katulad dito, ililipat tayo dito. At ano nga pala, ang ginamit ko rito na top dressing, ito black soil, compost po yan. Nilagyan ko ng bali 4 na ganito na puno. Kaya nakita nyo yun, black na black yung black soil. Hindi ako gumagamit ng artificial or commercial na fertilizer. Katulad po nito, itong kamatis na ito na mulaklak pero isa lang ang bunga. So tatanggalin na po natin ito para sagabal lang Ayan, binunot na natin. So ayan, tanggalin na natin yan. Mayroon pa ritong isang kamatis. Ayan tanggalin na rin natin yan. Ayan. So kasi wala hindi nagbunga isa. Yung isa naman 2 bunga. So lugi ako sa panahon. Ang naiwan dyan, may mga ilang punong pitsay pa. So okay lang yan. Ito naman yung lemongrass.
mahilig akong magtanim ng mga intercropping kasi sayang ang lupa. Yan yung paggagardenan. Kasi may sinasabing good neighbor and bad neighbor. Iyan ang mga good neighbor. May papaya rin po diyan. Pero iyan papaya na po yan movable kasi mayroong nakalagay sa sako at saka nakapatong sa malaking pot. So anytime may lilipat ko yan kung saan available. So yan po. At ang pagkatapos ko nitong video na ito ay aantayin natin ang mga 1 buwan siguro bago ko i-share uli kung ano na nangyari dito sa Patula. Hanggang dito na lang ang mai-share ko tungkol dito sa Patula. Kung nag-enjoy kayo mga kapatid sa aking pinakitang video ay mag-comments down below at kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalilimutang i-like, comments, and click na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod kong mga video. So mag thumbs up na po and bye bye.